Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, July 3 na po, 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin po nating minomonitor ito nga pong low pressure area na magiging isang ganap na bagyong Bising sa loob lamang ng ilang mga oras. So aalamin po natin yung mga lugar na posible nitong maapektuhan at kung ito nga po ba ay magiging isang malakas na bagyo. Bukod po dyan, minomonitor din natin ito nga pong tropical depression na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nag-record na at hindi na po direktang tatama o papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung bago lang kayo, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan. Nakita nyo sa ating pinaka-forecast weather condition. Kung titignan nyo, pulang-pula na po itong LPA na to at anumang oras mga kaibigan, siguro habang ginagawa ko itong update na to ay naging isang ganap na tropical depression sa mga oras na ito. Ito nga pong LPA na ito. At kung titignan po ninyo, meron siyang lokasyon ngayon na 165 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. At may mga lugar na apektado niya, So, balikan natin yan mamaya, tingnan muna natin ito nga pong tropical depression or mahinang bagyo na nasa labas naman ng par kasi yung direction nito may posibilidad pa rin na magbago. Ang lokasyon po niya ay meron pong layo na 2,615 kilometers east of northeast of Itbayat, Batanes at meron po siyang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour. May bugso naman na 70 kilometers per hour. Ang pagkilos niya pa northwestward sa bilis po na 15 kilometers per hour. So hindi na natin ito dapat pangambahan dahil sa mga susunod within the next 24 to 48 hours ay mas lalayo pa ito at hindi na ito mamomonitor sa ating pinaka-radar. Bukod dyan mga kaibigan, alamin natin yung mga lugar na apektado nito nga pong low pressure area or banta ni Bagyong Bising na magiging isang bagyo na rin ito dahil nasa high chance siya. May mga lugar na apektado. Forecast weather condition tayo sa area ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kasama na ho dyan ng Ilocos Region at Aurora. Asahan ho natin dahil sa LPA na ito o banta ni Bagyong Bising ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat and usually madalas po yan sa hapon at sa gabi na minsan ito matagal ng 1 hanggang 3 oras yung pinakamatagal. Dahil naman po sa banta ng habagat or southwest monsoon sa area ng Zambales, Bataan kasama ng Occidental Mindoro, agkakaroon naman dyan ng occasional rains or yung mahinang pag-uulan pero tuloy-tuloy po mga kaibigan ko. So posibleng impact nito pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Samantalang dahil pa rin sa hanging habagat or southwest monsoon, patuloy pa rin makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm ang malaking bahagi po ng Metro Manila, the rest ng Luzon at Western Visayas. So yung mga lugar na yan, mag-ingat pa rin po sa banta ng posibleng mga pagbabaha at gayon din landslide sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko nabanggit ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil po yan sa southwest monsoon at mga localized thunderstorm and usually sa hapon po yan. So mga kaibigan, balikan din natin yan. Meron pa rin tayong tinatawag ngayon na tropical cyclone threat potential. So para mas malino sa atin, ipapakita ko sa inyo yung mga posible nga pong mangyari o senaryo. Ito mga kaibigan, sa week 1 natin, ito ay July 2 hanggang July 8, pasok po yan. Kung makikita nyo sa ating pinaka-advanced weather forecast, ito pong pula na yan ay isang ganap na bagyo o tropical depression. Hindi ito nakikita na magiging isang ganap na super typhoon mga kaibigan. So may chance pa rin na ito nga pong banta ni Bagyong Bising, nakita nyo naman, ay maglandfall sa ating Philippine landmass. Ang ilang bahagi ng Visayas at Luzon, posible pong maapektuhan ito. Pero yung pangalawang senaryo na ating tinitignan dito, ay mag-record kung sakaling mag-land po sa ating Philippine landmass agad din lumayo yung direction nga po nitong si banta ni Bagyong Bising or sa ngayon ay papunta na itong LPA na to na magiging isang ganap na tropical depression. So sa week 2 naman natin, pasok dyan ng July 9,
hanggang July 15. So wala tayong na-monitor na posible magiging bagyo bagkos merong mga LPA pero nasa low chance na maging isang ganap nga po na bagyo. Magkagayon man, meron pa rin tayong mga lugar ngayon na apektado naman. No? Alam nyo mga kaibigan, kapag ganito talaga may banta ng mga low pressure area, merong mga southwest monsoon, nakakaranas tayo ng mga pag-uulan. Inaasahan no, ngayong araw mga kaibigan no, ng Huwebes ay inaasahan ng 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. No? Ito ho mga kaibigan, hindi ito isang bugso ano, minsan tuloy-tuloy, minsan madalas occasional rains no, scattered kalat-kalat, natatami po o dadami, aabot sa 50 to 100 millimeters na ulan dito po sa Batanes. Kasama po ang Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Bataan at ilang bahagi po ng Occidental Mindoro. Pagdating naman po ng araw ng Biyernes mga kaibigan, no, July 4 po ito, 100 to 200 millimeters na dami ng ulan, medyo madami. Ang aasahan natin mga kaibigan ko sa area ng Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan at ilang bahagi po ng Occidental Mindoro. Ganun din, inaasahan din natin mga kaibigan ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan no? Sa araw din po yan ng Biyernes sa Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Ifugao, Mountain Province, Metro Manila, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, at ilang bahagi po ng Batangas. Pagdating naman po mga kaibigan ng Saturday po ng afternoon, inaasahan din natin ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan. Dito pa rin po sa Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. So mag-ingat tayo sa posible pong banta ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. So balikan natin no, ito nga pong banta ni Bagyong Bising at nakita nyo naman anumang oras simula ngayon ay ito yung magiging officially isang tropical depression na at magiging pangalawang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hindi po ito nakikitaan ng potensyal na magiging isang typhoon category or super typhoon category. At posible at mas malaki yung tsansa na pasok dito yung scenario number 2 na mag-recurve ito papalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Alam nyo mga kaibigan, kapag ganitong sitwasyon na meron pong LPA nasa loob ng ating PAR at nasa high chance pa anumang oras, magiging bagyo agad ito mga kaibigan. Yung tsansa naman ito na magpaulan, yung hatakin po niya, ito nga pong habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So yung kanlurang ng bahagi ng ating bansa dyan sa may Visayas at ilang bahagi ng Luzon, mag-ingat naman tayo sa banta ng habagat. So asahan natin na posibleng kalat-kalat ng mga pag-uulan, no? Lalo na ho sa hapon at sa gabi. Kaya nga po lagi kong pinapaalala no, ay mas maganda maglinis tayo ng ating kapaligiran. May mga nagsasabi ano daw kinalaman ng paglilinis natin. Alam niyo na pero napaka-importante niyan. Kapag malinis ang mga kapaligiran natin, walang mga basura, kapag biglang bugso ng pag-uulan dahil nga po sa banta ng LPA, southwest monsoon at mga localized thunderstorm, hindi ho magkakaroon ng mga biglaang pagbabaha kasi hindi babara sa kanal yung mga basura. At pangalawang mga kaibigan, lagi kong pinapaalala no, ay maging updated po tayo sa lagay ng ating panahon. So mas maganda nakaantabay kayo sa aking mga ina-update no, araw-araw po tayo nag-update and please paki-share to sa ating mga kaibigan. At pangatlo mga kaibigan, lagi tayong mag-stock ng sapat na pagkain lalo na ngayon ang hirap lumabas no. Lalo na yung mga nakatira sa mga bundok no, yung malalayong lugar sa tindahan malalayo, mag-stock po ng tatagal ng 2 hanggang 3 araw. Usually kung kaya naman ng 1 week, kung may budget naman tayo, mas maganda ho. At ito pa mga kaibigan, idadagdag ko din kung maaari lumikas ho no, yung mga nakatira po sa mga landslide prone area, yung mga malalapit po sa mga ilog. Lalo na meron tayong nakataas ngayon na heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng ating bansa dahil po sa LPA at southwest monsoon. So maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Kung meron tayong malilipatan na mapupuntahan ng mga lugar, mag-evacuate po tayo ng mas maaga. At ito pa mga kaibigan, idadagdag ko din no, mas maganda manalangin ho tayo sa safety natin no. Ngayon po kasi inaasahan na buwan po ng July no, 2 hanggang 3 bagyo ang ating posibleng i-monitor.
At eto nga po yung banta ni Bagyong Bising ang posibleng maging pangalawang bagyo na ating i-monitor sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. So yung 2 hanggang 3 bagyo na yan, magiging malakas po ba yan? Yan ang tanong sa ating mga kababayan. Sa ngayon, wala pa tayong nakukuhang eksakta data, pero once po mga kaibigan na makita natin na malakas or magiging typhoon category ang isang LPA, malalaman yan kapag high chance agad papasok na ng PAR, no? Pero ito naman, nasa loob ng PAR, high chance po mga kaibigan, posibleng mag-recurve ito. May mga senaryo din tayong tinitignan dyan kung ito'y direktang tatama sa ating Philippine landmass o lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So tandaan natin yung 2 bagay na yan. Sa ngayon, yan muna ang update natin mga kababayan ko. And please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.